Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po. Hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako po, ha? Oh, tapos na ang Abril. Oh, ngayon yung huling araw ng Abril mga kasama at magmamayo na. Bukas, Mayo na. So, kailangan preparado na tayo kung sino iboboto natin, ha? Dahil alam natin, naranasan natin ang pandudurobo sa kaban ng bayan at panggigipit sa mga Duterte. Pero kahit anong pilit nilang gipitin ang mga Duterte, patuloy pa rin ang mayagpag ang pangalan nito. Lumilipad na ang agila at ito ang may balita ngayon. Naku po, sa tulong ni Ate Amy, ito, baka may makulong na. Pinagsama-sama kung sino ang mga kung sino ang mga nagplano sa pagpapadala kay Tatay Digong sa ibang bansa o sa dahig. Eto na. Sisimula na at baka meron nga na hindi na makapagretiro at matastas ang kanyang retirement. Bakit? Pag ito'y nagkaroon ng kaso, ay sigurado, wala na. Wala na hong saysay yung mga pagseserbisyo nito. Nagserbisyo nga. Ang tanong, maayos ba? Sabi ni Aling Ledesma. Maayos ba? Ayan ang tanong. Pasok na natin ito. Para mas maganda, magsimula tayo. Isang like, isang share. Samahan mo subscribe. I-bell all nyo po. At i-like nyo and ibato nyo sa kamag-anak nyo sa abroad para makita nila kung ano yung mga balita. Tunay na balita. Sunod-sunod na ngayon ang kamalasan na inaabot ng mga magkakasabwat sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pinakakasuhan na sila ni Senator Amy Marcos. Pinakakasuhan ho Hindi lang hearing ito, pinakakasuhan na. Siguro nakakita na talaga na mali. Mali yung mga sagot. At meron na ebidensya na pwede na humapatunayan yun. Dahil nung una, may nagsabi, di ba, sinabi nga no isa, na pinagplanuhan. Hindi naman daw siya, kundi apat sila. So yun pa lang ay isang ebidensya na pwede ipakita sa korte, sigurado may pagkakulong. Ngayon, kung sasabihin mo naman, bebuelta ka na, ay hindi. Rumors lang pala lahat. Hindi mo pwedeng bawiin yun. Kasi meron ko ng unang statement Yun ang nakakahiya. Di ba? Wala pa dito sinyo. Wala pa dito yung defense. Ilan lang ito. Dapat, pag yun ang umamin, at yun ay bumaligtad din, naku po. Baka ito, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yun lang. Bagamat wala pang kaso, may nakaabang na agad sa Pina kay General Torre. Naku, Kinasuhan siya ni Miss Calye sa pagdetain sa kanya under an alleged Interpol notice. Ang subpoena na ito ay yung ipinapadala sa umpisa ng kaso. Note, yung mga respondents sa kabilang banda, ano-ano ba ang kakaharaping kaso nila Marbil, Torre, Lacanilaw, John Vic Remulla at Boying Remulla. Umpisahan natin kay Boying Remulla, Department of Justice Secretary. A violation of Republic Act 3019 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act for sanctioning, causing an invalid administrative arrest against former PRRD in contravention with the ruling of the Supreme Court in the case of Board of Commissioners of the Bureau of Immigration and the Jail Warden, Bureau of Immigration Detention Center versus Yuan Wenle. General Romel Francisco Marbil, maaaring managot sa A. Arbitrary detention. Article 124 ng Revised Penal Code. Nako. B. Violation of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act for inducing or persuading General Torre and or General Marbil to perform an act in violation of law, rules and regulations, or an offense in connection with the official duties of the latter. C. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service.
General Nicolas Torre III. Maaaring managot sa A. Arbitrary detention, 2 counts against former PRRD at Executive Secretary Medel Dea. B. Violation of Republic Act No. 7438 for Daming not kaso. allowing former PRRD to be visited by Vice President Sara for forcing former PRRD's lawyer Nakita nyo arbitrary detention, 2 counts. Letter B, violation of Republic Act No. 7438. Hindi pinayagan si BP Sara na makita ang lawyer. Sabihin natin, anak. Letter C, violation of Republic Act 3019 for allowing himself to introduce Personal General Marbil and nako, ang dami. Number 4, letter D, grave misconduct and conduct prejudice. Ayun. Kasi nagbida-bida. Akala niya siya yung batas. Akala niya, hindi ho kayo ganun. Dapat binigyan nyo yung due process. Ang hirap sa inyo. Ngayon, eto ngayon, eto ngayon nangaharapin nyo. Ang dami niyan. Kaya nga sabi, nagpagamit kayo, ay kayo ang haharap dyan. Dahil ligtas kung sino nag-utos dyan. Tatanggi lang yan Diba? Kung kayo nakatanggap ng utos di umano, dapat pinag-aralan niyo mabuti. Diba? Meron pang tanong diyan Makakapag-retiro ba kayo pag pinakasuhan na kayo? Eto ang tanong. Yung isa, yung bill, magre-retiro na. Naku, wala na hong power yan. Sabihin natin ikaw, 1 taon na lang din ho. Ang hirap, Tapos gumawa pa kayo ng ganitong bagay. Ang hirap, mawalan ng pensyon, mawalan pa ng moral. Yan ang sabi ni Aling Lori. Ang hirap talaga. years to leave him. C. Violation of Republic Act 3019 for allowing himself to be induced or persuaded by General Marbil and her SILG Secretary Remulla to perform an act in violation of law, rules, and regulations or an offense in connection with his official duties. D. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ambassador Marcos Lacanilao, maaaring managot sa A. Usurpation of official function under Article 177 of the Revised Penal Code, pagsinungaling sa ibang kaso at perjury sa ilalim ng Article 183 ng Revised Penal Code. B. False testimony in other cases and perjury in solemn affirmation under Article 183 of Revised Penal Code. C. Conduct prejudicial to the best interest of the service. SILG Secretary Juanito Victor Remulla, maaaring managot sa A. Arbitrary detention. B. Violation of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act for inducing or persuading General Torre and or General Marbil to perform an act in violation of law, rules, and regulations or an offense in connection with the official duties of the latter. C. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. At hindi lang yan, maging si Cebu Governor Gwendolyn Garcia ay pinasususpinde ng ombudsman. Yan kasi, boss amo manager, ang hirap kasi, pag kayo nagsasalita at nag-i-speech, kailangan nyo pang siraan ang mga Duterte. Karma is real, sabi ni Aling Lori. Hirap, Problema yan. Ngayon, suspendido ka 6 na buwan. Ang lakas pa ng kalaban mo. Sa tingin nyo, mananalo ka pa. Ate, boss amo manager, ay nako. Dapat hindi ka nag-try doon. Sabi ni Aling Ledesma, dapat naging fair ka lang. Kasi, nung panahon na yun, sino ba ang nalipitan mo? Sino ba ang nagpanalo sa'yo? Duterte. Tapos, akala mo masisira nila ang pangalan Duterte. Sumanib ka sa mga dorobot bakulaw. Ay nako, talaga naman.
ng 6 na buwan. Dahil nga daw ito sa kanyang grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty, gross negligence, conduct prejudicial to the best interest of the service, and violation of Republic Act 6713. So papaano yan? Automatic na bang panalo ang kalaban ni Gwendolyn Garcia? Samantala dito napahiya ang mga loyalista na ang kanilang pinapakalat na ang bigas noong Duterte administration ay pagkamahal-mahal. Pero dito sila napahiya dahil ang balita pala noon sa GMA News ay kapresyo na ng NFA ang commercial rights. Ah, Pahiya na naman ang mga loyalista. Darito ang alam nyo, NFA 27 tapos bebenta mo ng 20. Hindi, lugi pa ngayon. Dahil ba mag-e-election, ganun lang. Ganun lang sila kasimple, magmanipula o ang tawag doon, mind setting. Ay, naku po, mali yan. Dapat kung ako sa inyo, gawin nyo, magserbisyo kayo ng tapat para hindi kayo napupulaan, hindi kayo napapahiya. Ganun. Kita nyo mga Duterte. Maayos at tapat na serbisyo. Ewan ko ba sa inyo, ang hilig nyo kasing hindi na uso ngayon yung marami na hong camera ngayon, marami ng social media ngayon, marami na platform, maraming platform na pwede kayong mabisto at mabuko. Diba? Ganun na ho ka-teki ang Pilipinas o yung sistema natin. Hindi na tayo kagaya ng unang panahon, o kahit manipulahin nyo, magbayad kayo ng stream, okay lang. Ngayon, hindi. Marami hong vloggers. Marami hong taong gustong tumulong. Maraming gustong pumuna. Kaya, sorry Sorry na lang kayo dahil teki na ang panahon ngayon. Panoorin natin. Grabe na naman yung pinapakalat nila. Sa panahon daw ni Tatay Digong, sobrang mahal daw ang mga kilo ng bigas. Talaga ba? Di panoorin natin to. Usapang presyo pa rin, kapresyo na ng NFA rice ang commercial rice sa ilang tindahan. Dahil daw yan sa rice tarification law. Sa panahon niya ni Malaking Tatay ginhawa Digong. para sa mga mamimili. Hindi na lang daw NFA rice ang pinakamurang bigas sa merkado. Sa ilang pamilihan kasi Sa panahon tulad dito na sa niya ni Ilao at Tatay Isabela, Digong. meron ng regular milled na commercial rice na 27 pesos lang kada kilo. Kapresyo ng NFA rice. Hindi na kami nagwi-withdraw ng NFA rice kasi mas mababa ng commercial. Meron na pong 50 kilos. Sa panahon niya ni Tatay Digong. At least dati, nangyayari na pala yung ganyan, pero walang announcement. 'Di ba? Walang pagmamayabang. Diretso nararamdaman sa pinakailalim, ganyan dapat. Ngayon, 'di ba, kailangan pa i-announce, tapos pa-election pa talaga. 'Di ba? Kaya ako, for me, the sincerity. Maganda kasi yung application agad, yung maramdaman agad nung nasa ilalim. Tapos nakakatawa kasi daw, umabot daw ng 70 pesos per kilo sa panahon ni Tatay Digong. Hindi naman yun nationwide. Sa isang lugar lang yun sa Pilipinas. Sa may Zamboanga City yun. Nag-declare ng rice crisis. The reason is supply shortages, logistics, at may mga aberya pa. Diba? Eto mas maganda to. Sabi rito, she will bring Duterte back home. BP Sara renew endorsement for Amy Marcos at Cebu. Eto na. Sino magbabalik kay Tatay Digong? Sa nakikita nyo ho, na ginagawa nito ni Miss Amy, talagang napapaniwala niya na kahit papano yung ating kababayan. Pero sa akin for sure, nag-decide na ho ako noong nakaraan, yung dalawang inendorso ni Tatay Digong, ang para sa akin, opinion ko ho yun. Kung sa inyo naman, opinion nyo, nasa inyo ho yun, discretion nyo yun. Para sa akin, ito yung gusto ko, yun ang iboboto ko, Duterte plus 2 na inendorso ni Tatay Digong. Yun ang isusulat ko sa balota. So, ito, ang pag-uusap dito, ito na.
ang magkaibigan. sa suma o sa kasi-kasi recently, kaya dapat Ihatag ninyo ang inyong oras ug adlaw para sa amuha ug para sa ako nga makahatag og mensahe para kaninyong tanan. Daghan kayong salamat sa adlaw na ni. Naghatag ninyo kanamo. Ikaduha, ang ako ang pasalamat kay ato ang sa ato ang kandidato pagka gobernador. Taga Cebu. Yung inendorso lang ni BP Sara, ang inyong boboto. Doon sa nasuspinde, itapon nyo yung basura ho yun. Basura. Huwag nyo na hong tatangkilikin ang basura dahil nakakalason ang basura. Dahil nakaambaho niyan. Oo. Malingasaw na ho ang baho ng basura. Kaya, palitan nyo. Ito. Yung inendorso ni BP Sara, siya lang ang iboto nyo, ipasok nyo sa balota. Gobernadora ng Cebu. Probinsya sa Cebu. Si Pam, Bali 4. Si Pama, Bali 4. Akong ipamuha ni aning entablado, microphone, suga o kuryente para makahatag ko og mensahe sa inyo karong adlaw na ni. Daghan kayong salamat. Governor Pam. Ang ako ang pasalamat. Gikan sa ako ang kasing-kasing, sa ako ang mga kauban sa opisina o sa ako ang opisina sa tanggapan ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Pasalamat mi sa padayon ninyo na suporta o padayon ninyo nga pagsalig sa among opisina. Daghan kayong salamat. Ang sunod na pasalamat gikan kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Nagpaabot siya sa iyahang pagpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagpakita o gugma kaniya, sa inyong pagmahal kaniya, sa inyong suporta sa iyaha o sa inyong pag-celebrate ni atong birthday niya, 80th birthday niya, atong Marso 28. Daghan kayong salamat, gikan kaniya. Ang sunod na pagpasalamat, gikan sa amuang pamilya, ang pamilya Duterte. Dako kaayo mi ug butang nga kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namo sa higayon nga gihatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nasod. Dako ang amo ang pasalamat sa inyong tanan. Daghan kay salamat. Pagpasalamat ko sa mga nagatabang o nagasuporta kanamo sa mga senador na adini si Senator Amy Marcos. Nagsulti na ko nga si Bongbong dili ka na siya si Amy. Pareho ragod na o si Digong dili na siya si Inday Sara. Lahit taon, lahi ang tao, lahi ang batasan, lahi ang prinsipyo, lahi ang pagtuong. Dako kayo ako ang pasalamat kay Senator Amy Marcos tungod kay giablihan niya ang pag-imbestiga kung giunsa pagkawat dinhi sa Pilipinas sa ato pinakamahal nga President Rodrigo Duterte. Daghan kayo salamat, ma'am, sa inyong investigasyon. Pasalamat po ko kay Senator Amy tungod kay iya akong ginasuportahan sa pagpauli. Kinahanglan ibalik nato si Pangulong Duterte. Bring Duterte. Kita nyo? Tumutulong si Ate Amy na may balik si Tatay Digong. Ngayon po. Sana magtuloy-tuloy at nga kikita naman natin kasi huli kasi ang ginawa mo, Ate Amy. Huli na eh. Pero kung una pa lang, naging boses ka na, sayang yung boto ko. Kaso naibigay ko na doon sa dalawa. Next time na lang ho
baka 2028, BP Sara ay tumakbong presidente. Kung ikaw ay tatakbo ng pagka-vice presidente, aalamin natin yan. Kasi magkaibigan kayo, baka pwede kang kunin at makiusap uli si BP Sara sa sambayanan. Yun lang ho ang tingin natin. Pero aalamin pa natin yan sa susunod na panahon. Malayo pa ang 2028, marami pang pagdadaanan. Ang unahin natin si Tatay Digong makabalik. Ang unahin natin yung Duterte makapasok, yung +2 makapasok para lahat ng Durobo at Bakulaw wala nang pag-asa. Nasa iyo ang boto namin, Senator Amy Marcos, dahil ikaw ang magdadala sa kanya pauwi galing sa dahig pabalik ng Pilipinas. Kabayan sa Cebu. Paggawas og findings action ni control elections. Tapos na pa mo si BP, oh. Ang resulta sa pagpadala ni former President Duterte sa Dahig. Oh yes, clearly, walay other ang gobyerno kundi tungkol sa midterm elections, tungkol sa 2020 elections. Wala may laing rason no nga they will sa daw ganit na kidnap or kuha or lukot or kuot sa ato ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ato ang nasod niya. Lalo nila dito sa laing nasod niya ipakulong sa mga dayuhan. Kundi kana lang yun. Ang moabot na eleksyon tungod kay nagtakusog o gusto kaayo ang oposisyon o sa 2028 elections sa mga dili gusto mo naog gusto mo kapot sa ilahang power or kakomunidad sa ilahang kanan. Ma'am, ka na surprise at may kay ang usas mga findings nila. Usa dahil ka sa ipa-aristo, planong ipa-aristo along with some other PNP officials. Yes sir. O na ako sa listahan daghan kaayo ni nga naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko ana kay pag-abot na ko dito natingala ko nga nung sa sugod pwede pa ko mobisita kada adlaw. Giundang nila pagka manilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan namo ni Pangulong Duterte. So nasabtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan kay ang ilahang huna-huna ang amo ang ginaistoryahan kung unsa ang kaso ug unsa ginabuhat sa kaso ginubuhat nato sa kaso hindi sa Pilipinas ug mga strategy sa kaso. Dili lang ako, layo pa ang pangalan dito. Ang nauna nga mga pangalan dito mao kay Senator Bato de la Rosa, kay itong dating Chief Albayalde, katong dating Police General si Danao o Police General si Karamat. Nako. Yung apat na mga police officer mauuna pa bago si BP Sara. Pero sana hindi na matuloy dahil wala naman jurisdiction eh. Kwento na lang talaga ng mga durobo yan. Panggigipit ika nga. Alam nyo yung wait there's more? Pag nagsalita yan puro retired Naku po, ewan ko na lang. Sabi ni Aling Ledesma, ang kukulit nyo. Ayaw nyo magsitigil. Talaga bang ganyan talaga ang gusto nyo? Aba. O dahil napunta si BP Sara dito sa Cebu, kinampanya si Pam at si Miss Amy, may balita dito. Tatawa kayo. Ito yung babae na bumabatikos kay Tatay Digong noon. Siya rin naman yung inendorso ni Tatay Digong noon. Ang problema, akala niya malakas sa mga bakulaw. May anong tawag dun? Try? Yun. Yun ang tawag sa kanya, sabi ni Aling Marie. Kaya ngayon, eto na. Karma is real. Digital, di ba? Digital, mabilis. Pinatawa ng preventive suspension ng Office of the Ombudsman si Cebu Governor Gwen Garcia. Tatagal ng 6 na buwan ang suspensyon habang iniimbestigahan ang gobernadora sa reklamong grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty at iba pa. Nagugat ito sa umuning pagbibigay ni Garcia ng special permit sa isang construction company na walang legal na basihan. Respeto naman ni Garcia ang proseso pero hindi raw siya kumbinsido sa basihan ng suspensyon. Pensa ng gobernadora, inisyo niya ang special permit para solusyonan ang water shortage sa kanyang nasasakupan. Sumailalim din daw ito sa konsultasyon. Gumagawa na raw ng hakbang ang kanyang legal team para questionin ang suspensyon.
Mga kapatid, Ewan, basta kami naniniwala na hindi maganda ang iyong mga, oo, alam nyo na, alam nyo ba? Oo, baadan, baadan. Nakakainis, no? Oo, sa kagustuhan yung pabagsakin, siraan ang Duterte, namamayagpag pa rin ang pangalan nila. Ibang klase, ibang level, ang nangyayari ngayon. Halos, dahil doon kasi ang kulit nyo doon sa paghuli kay Tatay Digong, sa pagpapadala kay Tatay Digong sa dahig, ibang klase ho yun. Kayo lang ang nakagawa nun. Eto na, nagbabalikan na. Sorry na lang. Sorry na lang kayo. Sorry na lang. Eto. Eto dito kayo magugulat mga kasama. Si Senator Bongo talagang yung mga riders na ating kababayan. Eto, panoorin niyo ito. Solido na ho ang pagkapanalo ng Senator Bongo rito. Ng suporta ang mga motorcycle riders mula kay Senator Christopher Yun! Bongo sa ginanap na Angka Safety Fiesta sa Cainta Rizal noong linggo, Abril 27. Mahigit 1,000 riders at advocates ang dumalo sa aktibidad na layuning isulong ang kaligtasan at kapakanan ng riding community. Bilang isang motorcycle enthusiast, kinilala ni Senador Bongo ang malaking ambag ng riders sa ekonomiya at sa araw-araw na transportasyon ng mga Pilipino. Ipinangako rin niya ang patuloy na pagsusulong ng mga batas para sa kanilang proteksyon. Ibinida ni Go ang ilang panukalang batas, kabilang na ang pag-amyenda sa doble plaka law upang isang plaka na lang sa likod ng motorsiklo ang kailangan at ang panukalang magpoprotekta sa mga delivery riders mula sa mga fake bookings. Hinimok din ng Senador ang mga riders na gamitin ang benepisyo ng PhilHealth Consulta Program para sa kanilang kalusugan. Nangako si Go na patuloy siyang makikipagtulungan sa riders group para itaguyod ang kapakanan ng riding community. Para kay Go, ang pag-aalaga sa mga riders ay hindi lamang serbisyo publiko, kundi isang mahalagang ambag sa pag-usad ng bayan. Yan. Pag ang mga rider ang sinuportahan mo, sigurado, sure win ang pagkapanalo nyo. Ito rin yung mga rider group na ito ang nagpanalo dati. Kaso nga lang, pinangakuan, kaso hindi tinupad. O sino ang nagsalita dyan? Yung maputi na maliit. Anak ng... nangako yun, tinulungan. Tanong nyo dyan sa mga rider na yan. At nangako din dyan, kaso nga lang, mahirap sabihin dito. Baka sabihin nila, totoo ba yan? Totoo ho yan. Nangako sila dyan noong 2022, bago mag-eleksyon nun. Pinangakuan na magkakaroon ng prangkisa. Wala, hanggang ngayon. Ibig sabihin, pag panahon ng eleksyon, ang hirap talaga sa Pilipinas. Walang sariling, walang permanenteng batas. Walang permanenteng desisyon. Labo-labo. Labo-labo kung sino ang namumuno. Kung ayaw niya. Kung gusto niya. Ganun. Kaya lagi natin isipin, malapit na ho ang May 12. Dito na natin ay pagtatanggol yung ating mga, yung ating naaping mga sinusuportahan. Kagaya ng Tatay Digong, mga Duterte, at si BP Sara. Tandaan nyo lang, lahat ng pumirma sa impeachment laban kay BP Sara sa distrito nyo, wag nyo hong iboboto. Wag nyong ipapanalo. Dahil mga durobo ng bayan yan. Ang alam lang yan, manghakot, mangolekta, tumanghod sa kabayan ng bayan. Ganun. Isipin nyo nga kontraktor ka na, kongresista ka pa. Nasa kamara ka pa. Kaya pala gusto mong pumesto dyan sa kamara para mag-abang ng mga proyekto ng gobyerno na pwede nyong mahukos-pukusin. Tandaan nyo yung mga nagamit at gumamit sa pangalan ng mga party list representative, akbayan, makabayan, bayan, yung mga eklabu, mga kayo na humusga kung ano mga pinagagawa niyan. Diba? Ganun lang kasimple. Ibang klase ang tumutulong sa naghahangad. Isipin nyo ikaw nakakita ka presidente, ang bahay mo sa Davao ganun pa rin. Ikaw nakakita ka presidente, wala kang bagong sasakyan.
Kaya kami minahal ng tao dahil napakagaling mo, Tatay Digong. Kaya sana, magto 2 months na ho. 49 days. Sabi natin magto 2 months na si Tatay Digong doon sa Dahig. Sana bago pumatak yung pa 2 months, makauwi na si Tatay Digong. Aabangan natin yan. Sa tulong yan ng Duterte at yung inendorso ni Tatay Digong at inendorso ni BP Sara, yan magsasama-sama para pauwiin si Tatay Digong. Hanggang sa muli mga kasama. Bye-bye!